Hello guys! Ay, Diyos ko. Vlog na naman tayo ulit para kikita naman tayo ng sentimos. So, kakabalik ko lang pala guys ng premiere natin sa lahat ng mga GC ko, lahat ng mga founder, lahat ng members. Hello po sa inyong lahat. Past few months kasi, no, not few months. Last month, July, I was on surgery. So, ikukwento ko sa inyo, kakabalik ko lang talaga. So, I was on recovery 1 month more than. Yes, 1 month more than. So, ang nangyari kasi guys is nagka-gallstone ako. Yes, gallstone. So, i-share ko sa inyo what is about gallstones guys para ma-aware na din kayo. So, una, sa hindi pa pala nakasubscribe ng YouTube channel ko, Saisi TV, please subscribe my YouTube channel and don't forget to hit the notification bell para palagi kayong updated sa mga videos ko. So, yun na nga, nagka-surgery ako kasi may gallstone ako. So, yung gallstone, alam naman natin yan sa part, isang maliit na part ng ating katawan is tinatawag na gallbladder. Sa ilalim yan ng liver natin. Makikita natin yan yung liver natin at sa ilalim yan may gallstone. Gallbladder. Tinatawag yan sa atin na bile, yung abdo natin guys. So, nagkaroon ako ng gallstone sa abdo ko. So, not this year. 2 years ago na siya guys. Palagi na talagang sumasakit yung tiyan ko. So, binaliwala ko lang talaga. Akala ko is okay lang ako. So, makikita nyo naman ako sa mga videos ko na wala talaga akong healthy ako, ganyan-ganyan. Susumpungin lang talaga na minsan yung tiyan ko na sumasakit. Unang-una, inaisip ko lang talaga na parang mahina siguro yung digestion ko. Kasi nung una na sumasakit yung tiyan ko is, ang kinakain ko is noodles. Before, kinakain ko naman talaga yung mga instant noodles, yung mga canton, yun, kinakain ko yan talaga. Tapos, lalo na before na, coffee break, yun lang kinakain ko with bread, with coffee, ganyan ang kinakain ko. Pero that time, 3 years ago, dito na ako sa Hong Kong, kumakain ako ng breakfast, kinakain ko no noodles, then nag-boiled ako ng 2 egg, tapos coffee. After 2 hours, guys, grabe sakit talaga ng tiyan ko. As in, grabe. Nagsundo ako ng alaga ko. Nandyan kami sa elevator. Parang di ko na kaya. Parang yung hininga ko ba, parang maputol yung hininga ko. Bakit ganito? Tapos, wala naman akong yung, di ba pag sumasakit yung tiyan natin na nakakain tayo ng mga may bacteria, just like that, na yung tumatai ka na lang bigla ka, palagi ka na lang nagpumupunta sa CR. Pero no, sa akin wala. Hindi ako nag-CR nung time na yon. Hindi tulad ng case na ganyan na iniisip natin na baka nakain ko lang yung medyo marumi na pagkain, yung mga ganyan. Hindi, iba yung sakit niya. Nandito sa abdominal ko talaga, sa right side ko. Doon sumasakit. Tapos, yung feelings mo na parang may umiikot sa loob, yung parang may hangin na gumaganon. Grabe guys, as hindi mo talaga ma-explain yung sakit. Pero hindi ko naisip na magpakonsulta sa doktor na time na yun. Siguro mga 30 minutes ko na feel yun ang sakit ng time na yun. Tapos buti na lang that time si amo nandito sa bahay. So sabi ni amo na, take rest for a while, tulog mo lang yan, ganyan. Tapos nag-rest lang ako, nawala naman siya. So, fast forward, umuwi ako sa Pilipinas. At same case, guys. Same case, kumain ako sa airplane kasi connecting flight ako that time. Malapit na kaming landing nung time na yun. Kumakain din ako ng noodles at saka bread yung kinakain ko sa eroplano, tapos soft drinks. Alam nyo ba guys, nangyari ulit yung sumasakit yung tiyan ko. So, naisip ko talaga na bawal na talaga ako kumakain ng noodles. Kasi that time, ang kinakain ko din sa airplane is noodles din. Kasi yun, pang lunch ko kasi pag alis ko dito is nag-bread lang ako at saka coffee. Hindi naman sumasakit yung tiyan ko. Tapos wala na akong kasing time na na lumabas pa
lumabas pa sa airport kasi connecting flight ako. Kukunin ko pa yung gamit ko para sa next flight ko going to Cebu na. Tapos, yung time na yun guys, grabe, as in grabe ang sakit ng tiyan ko, parang mawawala naman yung hininga ko ba. Tapos yung may mga kaibigan ako na kasabay ko sa eroplano, tapos sabi nila sa akin, Saisi, okay ka lang ba? Namumutla ako, sabi, ba't ang putla mo? Tapos, puti na lang, may dala silang Efficacent ba yun? Tapos, minamassage-massage nila ako dito, yung ganyan. Kahit papaano nakakatulong din naman. Same feelings din talaga. Ganun din ang feelings ko. Tapos, pagbalik ko dito sa Hong Kong, nawala lang yun siya, mga 30 minutes lang din, nawala lang din. Never ako nagpangonsulta. Siguro mga 5 atake na nangyari sa akin that time, yung sumasakit talaga yung tiyan ko. Tapos, never talaga akong nagpakonsulta. Hindi ko naisip na magpakonsulta ako kasi bigla naman lang din siyang mawala. Pero imagine mo, yung, yung pinaka malayo na yung atake sa akin is 1 hour. So, nito lang yung bago, last week sa July, grabe na yun guys. Nagsimula siya ng after lunch ko, mga 12:30 siguro nag-lunch kami, tapos hanggang alas 4 na ng hapon, grabe pa sakit ng tiyan ko. Tapos nag-message na ako ni amo na babae na, grabe ang sakit ng tiyan ko, sabi ko ng ganyan. Tapos bumili na lang siya ng gamot, umuwi siya siguro dito mga 7:30, ganyan. Bumili siya ng gamot sa akin para pain reliever. Pero alam nyo ba guys, hindi talaga nawala yung sakit sa tiyan ko. Tapos nagsusuka na ako. Yes, nagsusuka na ako. Sabi niya mo, Sabado yun nangyari. Sabi niya mo, wala nang ngayon, wala nang doktor kasi yung private doctor dito is half day lang pag Sabado. Tapos Linggo, hindi ako lumabas. Day off ko yun, hindi ko lumabas. Lang ako, nag-rest lang ako dito. Pero grabe pa rin guys, sakit pa din ang tiyan ko. Pero may tinitake ako na gamot. Tapos Monday, sabi ni amo, magpakonsulta na ako Monday. So ayun, nagpakonsulta na ako sa private doctor dito sa clinic. Sabi ng doktor, kasi inano niya tinanong niya kung saan banda yung masakit ko, sa right side ko ang sakit. Tapos hindi na siya mahawakan guys. Tapos binigyan ako ng antibiotic, tapos mga 4 na klaseng medicine yun. Sabi ng doktor, if hindi mawawala yung sakit, tapos yung ihi ko daw magkulay tea color na daw, delikado na daw. Ang tawag niya doon is cholecystite. Ibang pangalan yun sa gallbladder, gallstone. Cholecystite ang tawag niya, sabi niya ganyan. Yun ang speculation niya sa sakit ko. Siya, are you familiar this one? Pero pagdating ko sa bahay, sinesearch ko pa kung ano ba yun. So, yun pala. Tapos, Monday ako nang pumunta doon, pero sabi niya, pag tomorrow daw, Tuesday, hindi mawala yung sakit ng tiyan, kailangan ko na daw pumunta sa emergency. Yung emergency dito na tinatawag nila is hospital. Kailangan ko na daw pumunta sa hospital. So, ayun guys, pagka Martes talaga, yung ihi ko, doon na talaga ako nagugulat kasi nag-turn to T-color na talaga siya, na hulaan talaga siya ng doktor. So, minisis ko si amo na kailangan ko na talagang pumunta sa hospital kasi hindi ko na mawakan yung tiyan ko. Ang grabe na yung sakit-sakit. Sakit ng tiyan ko. Tapos, parang may lagnat siya guys. As in, parang may lagnat siya. Tapos, yung sa half ko dito is malamig naman ako. Tapos, yung tiyan ko talaga is mainit talaga. Yun pala is acute na pala yung gallstone ko. Yes, acute na siya. So, doon ka lang nalalaman. Tapos pumunta ako nung Martes. Martes, siguro kasi public hospital yun yung pinuntahan ko eh. Pumunta ako ng Martes, mga alas 10 siguro. Siguro nakapunta na ako sa room ko talaga kasi sabi ng doktor, kailangan ko talagang i-confine to further observation daw. Sabi ganyan. Sabi ko, is okay, sabi ko ng ganyan kasi natatago talaga ako kahit anong gamot na iniinom ko na binigay sa hindi talaga siya nawawala. Kahit konti lang, mas lalo pa siyang lumala ang yung sakit. So, sabi ng doktor, okay lang daw na ma-admit ako. Sabi ko, okay lang ganyan. Tapos, in-ultrasound ako doon ako sa room ko. May nakikita talaga sila doon, guys. 'Di ba? Pag i-ultrasound ka, makikita mo talaga sa screen. May nakita talaga silang shadow doon malapit sa area na pinakamasakit na area doon.
So, yun na pala guys, yung abdo ko, kinakapitan ng marami ng bato. Yes, maraming bato na sa ano, yun pala ang nangyari sa akin. So, i-share ko sa inyo guys, wag walang bahala na walang bahala yung nararamdaman natin, kailangan talaga nating magpa-check up. Buti na lang sa akin guys, sa case ko talaga is na urgent yung surgery ko kasi acute na siya. Ang mga public hospital kasi dito sa Hong Kong guys, if kailangan mo ng surgery, mag-antay ka ng 6 months to 1 year kung hindi urgent yung ano mo surgery. Sa akin is urgent talaga yun. Dumating ako ng Martes, nag-declare talaga agad yung ano, nag-declare agad yung doktor na i-surgery ako Miyerkules. July 30 ako dumating doon, July 31 na surgery ako. Na-shock ako guys. Alam nyo ba na first time ako naka-experience ng surgery, never talaga ako nag-surgery since before. Grabe ang as in yung feelings mo na naiyak ka na lang, hindi mo naintindihan yung feelings mo, tapos ikaw lang mag-isa. Of course, wala kang family dito. Alam nyo ba guys, ang hirap magkasakit pag malayo ka sa family mo, di ba? Tapos, yung iniisip mo na, hala, mamamatay na ba ako, yung ganyan. Tapos, buti na lang yung doktor na nag-assist sa akin is fluent siya mag-English, bata pa. Ini-explain niya sa akin, sabi ko ng ganyan, nagtanong ako talaga sa kanya, Dok, wala na bang ibang remedy kung pwede lang, may ibang remedy lang, hindi lang ako mag-surgery. Sabi ng doktor, no. Kahit bibigyan pa kita ng antibiotic, pain reliever, is not worth it. Kailangan talaga siyang operahan, sabi ng ganyan. Tapos tinawagan ko si amo, sabi ko ng ganyan nga, ma'am, kailangan hindi ako magpa-opera, takot talaga ako. Tapos tinawagan ako ng amo kong babae, tinawagan ako ng amo kong lalaki, sabi nila na, is your life, sabi niya ganyan. Kung gusto mo pang ma-extend yung life mo, magpa-opera ka na. Kasi sabi ng doktor pala, bago ako sinabihan ng doktor na need ko ng surgery, tinawagan sila ni amo na wala nang ibang paraan. Pwede nila akong ma-cure ngayon for pain reliever, pero next na atakihin ako, mas worse pa. So, ayun, nag-decide na lang ako na magpa-surgery talaga ako. But thanks God is successfully ang aking surgery that time, July 31. So, 1 month na siya yesterday. Because today is September 1 na, diba? So, grabe talaga yung guys, struggle ko that time. Kasi, apat na butas yung ang surgery ko is apat na butas sa tiyan ko. Tapos, ikalima yung sa drain na yung mga, yung may mga tubig pa na hindi lahat lumalabas galing sa operation ko, doon pa nilalabas. So, naging 5 siya lahat. So, ang hirap guys, grabe ang hirap. Hindi ka makatagilid sa kaliwa, hindi ka makatagilid sa kanan. Grabe yung hirap ko. Tapos, ikaw lang mag-isa sa hospital. So, imaginein mo yun. So, payo ko sa inyo, ingatan natin yung sarili natin. So, doon pala natin yan nakukuha sa salty food, fatty food, at saka oily. Sabi ng doktor, kaya iwas-iwas tayo sa mga maaalat, guys. So, yan lang ang part 1 natin, guys. Muna, i-share ko sa part 2 kung ano pang nangyari. Bye-bye!